Pinili ni Mabel na ipikit ang mga mata at hinintay ang susunod na lalabas sa bibig ng dating mister. Gayunpaman, sa mga huling segundo ay umaasa siyang papabor kay Navi ang test, ngunit sadyang hindi lahat ay nakatadhana ayon sa kagustuhan natin. 0. Navi proclaimed in a cold whisper as he placed the result beside him. Nabalot ang katahimikan ng buong lugar. Nang opisyal na ideklara ni Navi na hindi siyang ama ni Paris, maski si Mabel ay nawalan ng kibo at naniga sa kanyang pwesto. Nang makaipon ng lakas ng loob, ay matapang niya kinuhang dokumento na nasa tabi ni Navi. Malinaw na 0% ang nakalagay sa resulta ni Navi. Patunay na hindi siya nagkamali ng dinig. Nanginginig na sinuri ni Mabel ang isa pang kopya ng paternity test na nakapangalan kay Ernest at binasang nakasulat doon. The probability of paternity test is 99.99998%. Dito na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. She couldn't believe it. All this time, naniwala siyang si Navi ang nakabuntis sa kanya noon sapagkat yun ang isinisigaw ng kanyang puso. Anong nangyari? Bakit si Ernest pang naging ama ng kanyang anak? Si Ernest na naging dahilan ng paghihiwalay nila noon ni Navi. Si Ernest na naging hadlang sa pagbabalikan nila ng dating asawa. Enough with your drama, Miss De Guzman. We have an agreement, remember? Ngayong lumabas na ang totoo, wala na kayong lugar ng anak mo sa pamamahay ko. May bahid ng hapdi sa boses ni Navi nang sabihin niya yon. Navi, please, humihikbing Ania. Sinubukan niyang yakapin si Navi mula sa likod ngunit agad niyang siniko nito. Mag-impake ka na't sumama na kayong magina kay Ernest. Ayoko nang makitang pagmumukha mo kahit kailan. Deklara ni Navi na siyang humiwa sa puso ni Mabel. Walang nagawa si Belle kung hindi sumunod. On her way back to her quarters, nasalubong niyang mga kaibigan si Jazz at Hyacinth. Kita niya ang lungkot sa mga mata ng dalawa at hindi niya napigilang yakapin ang mga to. Matapos ang maikling sandaling yon, ay sinamahan naman siya ng dalawa pabalik sa kanyang silid kung saan nabutan nila si Paris na naglalaro sa phone niya. Mami, tawag ni Paris. Binitawan ng batang hawak na telepono at niyakap ang ina. Bakit po kayo umiiyak? Lumuhod si Belle upang maabot ang bata at tinawakan to sa magkabilang balikat. Anak, pasensya ka na ha. Ang dami kong naging kasalanan sa'yo. All this time, tinago kong katotohanan tungkol sa daddy mo. Ngayon, oras na para malaman mong totoo. Ano pong totoo tungkol kay daddy, mommy ko? Paris wondered. Bagamat nalalabong mga mata, gawa ng kanyang luhay sinikap ni Belle na tumingin ng diretso sa kanyang anak. Daddy is alive, baby, and he's been with us the entire time. I'm so sorry for keeping this from you. Alam kong bad ang pagsisinungaling pero wala akong choice. Ayoko lang na umasa ka dahil akala ko hindi na siya babalik sa buhay natin. Kaya nang lumabas ang resulta ng test sa kanya, nagdesisyon na akong ipagtapat ang totoo. Nagkamali si mommy at pinagsisisihan niya na yon kaya sana mahanap mong kapatawaran sa puso mo, baby ko. Mahal na mahal kita. Madamdaming pahayag ni Belle habang tuloy-tuloy na dumadanak ang luha pababa sa kanyang pisngi. Hindi inaasahan ni Belle ang ginagawang pagpahit ng bata sa kanyang mga luha gamit ang kamay nito. I understand po, mami ko. Thank you for being honest to me. Sa wakas, mabubuo na pong dream family ko kasama si Mr. Navi. Ang saya-saya ko po. Humihikbing sambit ng bata. Napalitan ng matinding kalukutan ng mukha ni Mabel dahil sa kanyang narinig. Mukhang inakala ng batang si Navi ang daddy nito. Anak, hindi si Mr. Navi ang daddy mo. Ania, ba't di niya masasaktan si Paris ngunit kailangan niya sabihin ng totoo? Po, sino pong daddy ko? The girl said between tears. Ipapakilala ko siya sa'yo. Nasa labas siya. Hinihintay niya tayong sumama na sa kanya. Sagot niya dito. Hindi na po tayo magstay dito, mommy. Iiwan na po natin sina Mr. Navi at Ate Hyacinth at Tita Jazz. Belle smiled bitterly as she replied with a nod. We have no choice. Nandito na si Daddy para sunduin tayo. Besides, para rin to sa kabutihan mo. Hindi ba't gusto mo na makompleto ang family natin? But I want Mr. Navi, Paris cried while she stamping her feet on the ground. Sinubukang pakalmahin ni Mabel ang bata sa kabila ng patuloy na pagmamaktol nito. It breaks her heart seeing her daughter in pain when she learned that her father isn't Navi. Heaven knows how much she loved that guy na sa kabila ng kasungitang ipinakita nito sa kanilang mag-iina noon na iparamdam ni Navi sa batang support at pagmamahal na kailangan nito mula sa isang ama. As much as I want him to be your dad, not everything happens the way we want to.
Sometimes we need to accept that fate has brought to us. You're too young to understand everything, but someday you will. For now, we just have to keep moving forward. Always remember, Mommy will always be your side whatever our situations are. Mahal na mahal kita, anak. Marahang pinaraan ni Mabel ang mga daliri niya sa pisngi ng bata bago niya ito ikinulong sa kanyang mga bisig. Nang makapag-impake ay kagad nang lumabas ang mag-iina. Dala ang kanilang mga damit, gamit papunta sa living room kung nasan pa rin ang dalawa. Nasulyapan ni Belle ang pagtayo ni Ernest sa pwesto nito tumakbang papunta sa kanilang direksyon. Huminto ito na may sapat na distansya mula sa mag-ina. Mami, ano pong ginagawa ni Mr. Ernest dito? Nakatangalang tanong ni Paris sa kanya. He came here to fetch us, anak. He's your daddy. Naluluhang sagot ni Belle sa bata. Lumipat ang tingin ni Paris kay Ernest. Totoo po ba yan, Mr. Ernest? Anak mo po ako? He nodded. Yes, baby girl. Alam mo bang minsan sa buhay ko pinapangarap ko na magkaroon ng pamilya balang araw? Kung kaya't gano'n na lang ang tuwa ko na makita kong ang DNA test result na nagpapatunay na anak kita. Lalo pat nakita ko kung gaano kakabuting bata sa maikling panahong kasama kita. Sabik na ako, anak. Sabik na ako magsimula ng panibagong yugto ng buhay ko kasama kayo ng mommy mo. Madamdamin saad ni Ernest. Payakap nga ako, anak. Lumuhod si Ernest upang malaya niyang maikulong si Paris sa mga bisig nito. Kung pagmamasdan ng dalawa, marahil kahit na sino'y maantig sa pagkikita ng mag-ama. Subalit hindi yun ang nararamdaman ni Mabel. Bakit tila nabibigatan siya? Bakit parang hirap sa kanya natanggaping si Ernest ang tatay ng bata? Agad niyang winaksi ang negatibong tumatakbo sa kanyang isipan. The truth has been spoken and there's nothing she can do to change it. Kailangan niyang tanggapin. Habang sinusulit ni Ernest ang sandaling kayakap ang anak, binigyan ni Belle ang pagkakataon ng sarili na ibaling ang atensyon kay Navi na ngayon ay nakaupo sa couch at walang kibo. Kapansin-pansin hindi man lang ito magawang tumingin sa mag-ama. Kahit hindi aminin ni Navi na babasa ni Mabel sa mukha ng lalaki kung gaano ito nasasaktan. Navi, she called his name in a whisper. She feels sorry for him. He don't deserve to suffer in pain after everything he did for her and Paris. Kung may magagawa lang siya para ibsan ang bigat sa dibdib nito, pero dahil sa mga nangyari, ultimo paglapit niya kay Navi hindi na niya magagawa pa. Sir Navi, naudot ng eksena sa apat na sulok ng mansyon na biglang pumasok ang isa sa mga gwardya. Taranta nitong sinarang pinto. What is it? Inis na tanong ni Navi sa guard. May babae pong biglang sumugod dito at gusto ko yung makausap. Importante raw. Nasaan siya? Tanong ni Navi. Nasa guardhouse po. Nagwawala nga po't nagpupumilit na makapasok. Kakausapin niyo po ba? Sandaling nanahimik si Navi at napahilot ng sentido bago ito nagpa siyang kumibo. Alright, let her in. Matabang na utos nito sa guard saka lamang to lumabas. Napatingin si Belle kina Ernest na ngayon ay katatapos lang na yumakap sa anak. Binigyan siya nito ng makahulugang tingin na tila niyayaya na siya ni Ernest na umalis. Sumenya siya na wag na muna. Pagkat may nagtutulak sa kanya na magstay na muna ng ilang minuto pat hintayin ang pagdating ng babae na tinutukoy ng gwardya kanina. Ilang sandali pa'y muling bumukas ang pinto't niluwa nitong babaeng bigla na lang sumulpot sa mansyon. Matapos nung mapalayas ni Navi 2 linggo nang nakakaraan. Siren, kunot noong tinawag ni Mabel ang babaeng iyon sa kanyang isipan. Ano na naman ang pakay ng babaeng to kay Navi at bigla na lang nagpakita sa hindi nasahang pagkakataon. Miss me? Bungad ni Siren na may nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Dire-diretsong humakbang ang dalaga papasok. Sa mga sandaling yun, bumalot ang katahimikan. Walang gustong magsalita at ang maririnig lang ay ang takong na suot ng high-heeled shoes ni Siren. Huminto ito sa harap ng couch na kinupuan ni Navi. Tumingal lang lalaki. Why are you here? He asked Siren. Don't worry, hindi ako nagpunta rito para manggulo. Dumaan lang ako para ipaalam sa yung good news na natanggap ko. And it's a good thing that your maid is still here to hear everything. I mean, what a timing. Gumawi ang tingin nito kay Mabel na tiling nakatayo sa sulok. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kakaibang kurbang nakaukit sa labi nito na tila inaasar siya ng dalaga. Subalit hindi niya magawang patulan to dahil wala siya sa mood na makipaglokohan. What do you mean? Asked Navi. Sinanyasan ni Belle sina Ernest at Paris na mauna nang lumabas. Sumunod naman ang mag-ama at payapang nilisan ng bahay habang si Mabel ay naiwan na muna sa loob. Kating-kating malaman ang sinasabing good news ni Siren. Then Siren took something out of her bag. Sang malinis na papel. Inabot niya yung kinavi, kinuha naman to ng lalaki.
Inalis nito sa pagkakatupi ang papel at binasang nakasulat doon. A laboratory test. Ani Navi. Yes, I wasn't feeling well so I went to a doctor yesterday and it turns out I'm pregnant. Yes, Navi, I'm pregnant with your child. Nagbungang nangyari sa atin noon sa Palawang tayo. Magkakababy na tayo, deklara ni Siren. Halos malaglag ang panga ni Belle sa pwesto niya at hindi makapaniwala sa kagimbal-gimbal na revelasyon na isiniwalat ng babaeng yun. Wait, I don't get it. I thought you were using contraceptives. Kontra ni Navi at kita sa mukha nitong makahalong gulat at pagkalito dahil sa kanilang narinig. Napatungo si Siren. I'm so sorry, but I lied to you. Hindi ko ininom yung pills na binigay ng doktor sa kagustuhan ko magkaanak sa'yo. Kahit na alam kong magagalit ka, magmula nung makilala kita, alam kong ikaw nang para sa akin. Ikaw ang gusto kong maging ama ng anak ko kaya kahit nalabag sa kalooban mo. Nagpabuntis ako kasi ganun kita kamahal, Navi. Mahal na mahal. I can't believe you, Siren. What have you done? Singal ni Navi sa kato na pahilamos ng muka. Sigurado ka bang ako talagang tatay niyan? Napabulala si Siren. What are you saying? Sa'yo ko lang ibinigay ang sarili ko, Navi. Kahit na ipadi-ini-test pa natin ng bata after kong manganak. Confident ako sa magiging resulta. May anak ka sa akin at ito yun. Tinuro ng dalagang tiyan nitong may kurba pa rin. Tila spectator sa isang pelikula si Mabel at bigong makagalaw sa kinatatayuan, parang sinaksak ng milyong beses ang puso niya. Durog na durog siya at hindi niya matanggap sa sarili na balang araw idadali ni Siren sa mundong anak nila ni Navi. Ibig niya sisihin ang sarili sa mga nangyayari. Kung naging mabuting asawa lang siya noon, hindi sila maghihiwalay ni Navi at wala sanang Siren na pupunta rito para sabihing buntis siya at ama nito ang lalaking mahal niya. So it was my fault after all. Kapwa na patingin sina Navi at Siren kay Mabel. Nang sabihin niya yon, naghahalong lungkot at inis sa mukha ni Navi habang si Siren naman ay nakakakunot ang noo. Nung una, lagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit nangyayari to? Bakit kung kailang mabubuo ng pamilyang pinapangarap ko ay saka biglang nasira? Ngayong nahanap ko ng kasagutan. Marahil hindi talaga tayo para sa isa't isa. Paraan din to ng tadhana para makapagsimula tayong muli kasamang mga taong karapat-dapat para sa atin. Mabel said with a heavy heart. Muling tumulong kanyang luha kasabay ng panginginig ng kanyang baba. Hindi man lang nagawang punasan yun ni Belle at tinayaan lang na umagos yon pababa ng kanyang pisngi. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming mag-ina, Navi. Salamat sa maikling panahong nagkasama tayo. Muli kong naramdaman ng pagmamahal na akala ko hindi ko na matatamasa sa paglipas ng panahon. Hanggang sa muli. Paalam. Malayong nakalabas ng bahay si Belle na mugto ang mga mata. Ganun pa man, hindi na inalampa ni Ernest ang rason ng pag-iyak niya. Nagaya na si Mabel na lisanin ng buong property ni Navi. Samantalang nagmagandang loob naman si Lucas na ihatid sila hanggang sa guardhouse ng subdivision. Nagpaalam si Ernest para maghanap ng taxi habang naiwan naman sa guardhouse ang mag-ina. Napansin ni Belle na hindi pa rin umaalis sa tabi nilang matandang bodyguard ni Navi kaya kinausap niya to. Okay na po kami dito, Sir Lucas. Maraming salamat po. Magalang nang sabi dito. Biglang bumuga ng hangin ng matanda. Nalulungkot ako para sa inyong dalawa, pero ganun talaga, iha. Ang buhay ay hindi umiikot sa kasiyahan lang. Minsan kailangan din nating dumaan sa pagsubok upang masukat ang ating katatagan. Sa kabila ng mga nangyari ngayong araw, naniniwala ko malalagpasan mo rin ito dahil alam ko kung gaano ka katatag. Bakit kung makapagsalita kayo parang kilala niyo ko? Sino po ba talaga kayo? Tanong ni Mabel. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Lucas nodded in response as he turned and walked away from them. Hindi na niya pinigilan pang pag-alis ni Lucas. Nanatili siyang nakatayo habang pinapanood ang unti-unting paglaho ng matanda sa kanyang paningin. Dahil sa sinabi niya ni Lucas ay mas lalong inintriga si Mabel sa totoong katauhan nito. Gayunpaman ayaw niyang i-pressure ang sarili na alamin kung ano yon. No secrets can be kept, ika nga. Pasasaan ba't lalabas din ang katotohanan in the right place at the right time? It's been 4 months since the shocking truth came out. 4 na buwan na rin na nakalipas simula na magdesisyon ng maginang Mabel at Paris na sumama kay Ernest at magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang plano sana ni Belle noong una ay pabalik sila sa boarding house ni Jazz. Pero sa kasamang palad ay okupado ng dati nilang kwarto kaya napilitan si Mabel na sumama kay Ernest at tumira sa bahay na pag-aari ng yumaong mga magulang nito. 200 square meters lamang ang laki noon at may 2 palapag pero para kay Belle ay masyado ning malaki para sa kanilang tatlo.
Agad na nakahanap ng trabaho si Ernest at nakuha siya sa isang paggawa ng candy sa kabilang bayan. Batid ni Mabel na masyadong malitang sahod ni Ernest bilang factory worker. Naisipan niya pasukin ang mundo ng online selling para kahit papayong makatulong sa gastusin nila sa bahay. At sa kanilang anak na ngayon ay kasalukuyang naka-enroll bilang grade 1 student sa isang public school. Despite these changes in her life, hindi nakakalimutan ni Mabel ang maging attentive kay Paris. Hatid sundo niya ito sa school at sinisiguro niya na nakakakain ng maayos ang bata doon. Napaka-busy siya sa munting trabahong ito at sa kanyang anak para kahit papani unti-unting mabura sa isipan niyang sakit na dulot ng muling paghihiwalay nila ni Navi. 3:40 na ng hapon, katatapos lang din ng live selling ni Mabel at oras na para sunduin ang kanyang anak sa school. Suot ang simpleng dark jeans at pink blouse ay umalis na siya at nagabang ng masasakyang jeep. Narating niyang paaralan saktong alas 4. Kabubukas lang ng gate at mistulang mga langgam ang mga batang naglalabasan mula doon. Nakipagsiksikan siya para makapasok at masusing hinanap ang kanyang anak. "Mommy!" Lumingon siya sa kanan kung saan niya narinig ang pamilyar na tinig na yon. Tanaw niyang isang cute na batang babaeng papalapit sa direksyon niya. Sinalubong niya ito ng yakap. "Hello baby, how was school?" Pagngumusta ni Belle sa anak niyang si Paris. "Okay lang po. Look naka-perfect po ako sa test namin kanina sa math and English." Tuwang-tuwang sagot ng bata, hawak ang dalawang test paper. Kinuha ni Belle ang papel. Pakiramdam niya'y napawi ang pagod niya sa maghapon nang makitang mataas nitong marka sa test. "Wow, very good anak. I'm so proud of you," she said cheerfully. "Thank you po. Dahil dyan, ililibre ka ni mommy ng ice cream." "Anong flavor ang gusto mo?" Namilog ang mapupungay na mata ng bata dahil sa tuwa. "Yay! I want strawberry po, mommy ko. Thank you po." Belle pinched her cheek. "You're welcome, baby ko. Come on, let's go." Sa hindi kalayuan ay may nagtitinda ng iba't ibang flavors ng ice cream. Nakapwesto yan sa tabi ng tindahan katapat ng mismo school. They bought 2 flavors of ice cream. Strawberry kay Paris at vanilla flavor naman para kay Belle. Bumili rin sila ng tigisang burger at medium fries para sa kanilang dalawa. Sapat na to para mapunan ang gutom nila sa maghapon. Naupo sila sa bench habang masayang nagmemeryenda. Maya-may may dumaan na 3 batang babae tumintuto sa harap nila habang nagtatawanan. Kumunot ang noo ni Mabel at nagtaka. Sino-sinong mga to? May kaibigan ba ito ni Paris? Kung ganun pala'y bakit nila pinagtatawa ng anak niya? Akala ko ba susunduin ka ng daddy mo ngayon? Bakit mami mo lang ang kasama mo? At Tasha Paris? Tanong ng batang nasa kaliwa. Lagi naman niya sinasabi yan pero hindi naman natin nakikita ang daddy niya eh. Sabat pa ng isa sa kanan. Baka naman kasi wala talaga siyang daddy. Nakahalo kip-kip na tukso ng batang nasa gitna. Nakisabay naman sa pagtawa ang dalawa nitong kasama. Hindi totoo yan. May daddy ako. Depensa ni Paris. Pero dumila lang ang mga to at patuloy siyang tinutokso. Shh! It's okay anak. Huwag mo na silang patulan. Pigil ni Belle sa anak. Kayong tatlo. Tigilan niyo ngang anak ko at umuwi na kayo bago ko pa kayo dalahin sa guidance office. Taboy ni Belle sa 3 bata na kagad din naman tumakbo palayo. Samantalang hindi nakatakas sa paningin ni Mabel ang luhang dumadanak sa pisngi ng kanyang anak. She wiped her daughter's tears using a piece of cloth she got from her pocket. Anak, huwag mo nang isipin ang sinabi ng mga batang yon ha. We know the truth, right? Dad is living with us and he is... May daddy nga ako pero hindi ko naman po ramdam kaya parang wala rin po. Paris cried out. Ang sabi niya sasama raw siya sa inyo sa pagsundo sa akin ngayon. Promise daw niya yun pero hindi naman niya tinutupad. Inangat ni Belle ang baba ng anak upang magtamang kanilang paningin. Baby, makinig ka sa akin. Hindi ginusto ni Daddy Ernest na mabali ang promise na sa'yo. Nag-text siya sa akin kanina para sabihin kailangan niya mag-overtime sa work. Biglaan lang kasi anak eh. Kailangan din niya mag-extra kayod para sa ating dalawa. Lalo na sa future mo kaya sana maintindihan mo. Walang narinig na sagot si Mabel mula kay Paris at halos matunaw ng ice cream na hawak nito. Dahil sa tagal nitong hindi gumagalaw. Upang hindi matuluan ng uniform ng bata, ginamit ni Mabel ang panyang pinampunas niya ng luha ni Paris para ipulupot sa tumutulong apa na sorbetes. Hayaan mo, babawi si Daddy Ernest, okay? Maagang uwi niya sa Friday kaya makakapaglaro kayo sa park. Kaming dalawa mismo susundo sa'yo, then kakain tayo ng masarap na food sa park after nyo maglaro. Okay ba yun? Dagdag niya pa pero hindi na sumagot ang bata, tumango na lang. Nasasaktan siya makitang ganitong kanyang anak at hindi niya masisisi ito kung bakit ilang may tampo ito sa sariling ama. For the past few months, nasubsob sa pagtatrabaho si Ernest to the point na
Late na itong nakakawit, madalas hindi nito naabot ang gising ang bata. Ganun din ang episode sa umaga. Tanging almusal lang ang nagsisilbing bonding time nilang mag-ama dahil mas nauna pang pumasok sa Ernest kaysa sa bata. Madalas itong magbitiw ng pangako na kesyo agahan umuwi para sunduin si Paris sa school, pero sa huli naun siya lang din. Bumabawi lamang ito sa mga uwing pasalubong, pero sa totoo lang hindi yun ang habol ni Paris. She's hopelessly longing for a father's love. O nga't nandyan ang presensya ni Ernest, pero sa puso nito'y siguradong hindi yun nararamdaman ng bata. Nasa ng dating Ernest na nakilala niya nung sila yung nasa mansion pa ni Navi. Kung ikukumpara to sa lalaking kasakasama niya ngayon, ay masasabi ni Belle na malaki ang pinagbago ng lalaki. Sana si Mr. Navi na lang pong daddy ko. May kumurot sa dibdib ni Mabel nang marinig niyang mga katagang yon kay Paris. Mula noon hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa puso't isipan ni Paris ang lalaking nagpadama sa kanya ng pagmamahal ng isang magulang sa loob ng maikling panahon.